Sa ikalimang episode ng pagkilala at pagkilatis sa mga kumakandidatong senador ngayong eleksyon 2013, 4 pang senatorial candidates ang sumalang sa UH Hiritan 2013 ng programang Unang Hirit. Yan po ang anak ni Senate President Juan Ponce Enrile na si Cagayan 1st District Representative Jack Enrile, ang re-electionist na si Senador Chis Escudero, negosyante mula sa Mindanao na si Ricardo Penson at dating Las Piñas Representative Cynthia Villar. Narito pong report. Uminit ang Hiritan na maungkat ang isyu ng political dynasty. Tila nagpasa rin si Ricardo Penson, ang kandidato na lead convener din ng Cruzado Contra Dynasty sa mga kapwa-kandidatong kasama niya sa entablado. Ang definition namin ito, lahat ng Pilipino alam na natin kung ano ang political dynasty. Kongreso na lang natin hindi nakakaintindi nito. Ang aming gustong definition sa political dynasty up to the second degree of consanguinity and affinity. At dapat yung nasa national office mula sa Pangulo hanggang sa congressman, pati na sa mga heads of provinces, hindi dapat papalitan ng asawa o anak pagkat natapos ang kanyang termino. Considering na yung mga katabi niya po, do you consider them part of political dynasties? At dapat ba sila hindi tumakbo? Kung babasahin nila at sumumpa sila sa Constitution, binasa nila yung saligang batas natin, dapat siguro hindi sila tumatakbo ngayon. Sinagot naman ito ni na dating Congresswoman Cynthia Villar at Cagayan 1st District Representative Jack Enrile. Ako naman po ay nagfa-file kami ng aming pag-seek ng posisyon. Wala naman pong nagbabawal sa amin and wala naman pong provisional law na nagsasabi na bawal yon. In fact, kung bawal yon, dapat pinigil kami ng COMELEC at hindi kami nakatakbo. Ako naman po, ito ay public service. Hindi po ako naniniwala na como ikaw isang pamilya, bawal ka nang tumakbo. So, ako naman po, kung ipagbabawal nila, okay rin sa amin. Wala po tayong magagawa. Nasa kultura po talaga natin, pag yung isang ama nandoon, kahit anong gawin po ng ama, nababahiran rin po ang anak. Ganun rin po pag mayroon nangyari sa anak, naapektuhan rin po yung ama. Tanggap po natin yun bilang isang politiko dito sa ating bansa. At nang magkatapatan sila sa round 3, tila hindi pa rin tinantana ni Penson si Enrile nang ungkatin naman ang umano'y peking ambush sa kanya ama noong martial law at pagkamatay ng aktor na si Alfie Anido. 14 years old po ako, Mr. Penson, nung mangyari po yung ambush ng aking ama. Naalala ko po nung ako'y pumasok sa bahay, tila tulala po lahat, lalo-lalo na yung nanay ko, nung pumasok ko sa bahay, inakap niya ako. So, kung tatanungin niyo po ako kung naniniwala po ako doon sa sinabi ng father ko na ambush, siyempre bilang isang 14-year-old, naniwala po tayo noon. Ngayon, history will bear him out, lumabas na yun sa libro, at didiscuss na po niya yung issue na yan sa kanyang libro. Doon pa naman po sa kay Alfie Anido, I can look at you straight in the face, direct sa mata po ninyo, at sasabihin ko po sa inyo, wala po talaga akong kinalaman po doon. Kahit anumang tao, walang pwedeng magsabi na may kinalaban si Jack Enrile doon sa pagkamatay ni Alfie Anido. Kaibigan ko yun. 1 year below me yun sa Ateneo. Napamahal yung tao yun sa akin. Si re-electionist Senator Chis Escudero naman na annulled na sa kanyang asawa, tinanong tungkol sa kanyang pananaw sa diborsyo. Kamusta ang love life nyo? Mabuti naman. Kasi ang tanong ko po, pabor pa kayo sa divorce? Hindi. Mas pabor ako na gawing accessible at affordable ang annulment. Ibig sabihin, ang PAO dapat i-authorize tumanggap na ng kaso ng annulment. Dapat ang DSWD o DOH magbigay ng libreng psychologist na pwede magamit ng sinumang indigent litigant sa isang annulment case. Sa palagay ko, hindi pa handa ang Pilipinas para sa diborsyo sa panahon ito. Katuwang ng UH Hiritan 2013 ang election partners na sina Dean Ramon Clarete ng UP College of Economics at si Mr. Erwin Romulo, isa sa mga project director ng ROCED. Sa Lunes, sasalang naman sa UH Hiritan 2013 sina Professor Samson Alcantara, Manila Councilor Greco Belica at dating Tarlac Governor Tingting Coangco.